Praise God. God is a God of revelation. God is a God of specific instruction. God is a God of provision. And that provision is unlimited, immeasurable, abounding. At ito'y para sa atin. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa buhay niyo, mga minamahal, dahil nakaintindi kayo kung gaano kahalaga ang mandato. At naunawaan din ninyo na ito'y nagaganap ngayon sa ating kapanahunan. Dahil nung sinabi sa atin ng Holy Spirit, ang salitang God is finalizing the mandate, so tayo naniwalang ito'y totoo. And I've seen the truthfulness of that statement, the reality. We have seen that and we rejoice in the great faithfulness of the Father. At ngayon, nagsalita na naman ang Holy Spirit and He is expecting na susunod po tayo. At ito'y patungkol sa ating prepare to meet thy God, preparing and equipping the saints in this last great move of God. At ito yung ating much awaited bishops and pastors congress na gagawin sa ating dwelling place. Kaya napakahalaga ng ating pong pagsunod ay laging pong maging advance. Dahil pag ang ating pong pagsunod po ay late, almost baliwala na po siya eh. Dahil yung accomplishment na dapat maganap on time, no? Sa timetable ng Diyos ay nasayang na. Kaya next month na po siya. Pero hindi pa po tayo nakakahawak ng kailangan po nating amount upang ito po ay maisagawa na po ng gusto tuloy-tuloy. Kasi alam niyo po mga minamahal, aware naman po kayo eh. Kahit may nagbibigay, pero kung hindi po sapat, wala po tayong matatapos na buo. Wala po tayong ma-accomplish na ganap. Kaya napakahalagang yung atin pong pagsunod ay atin pong i-advance. Parang dwelling place po natin ito eh. Kita niyo po sa kabagalan ng lahat sa pagsunod hanggang yung dwelling place po natin dapat maganda na. Natapos na po yung plano, hindi po nangyayari. Kasi hindi po tayo consistent sa pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos, pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa larangan po ng pagbibigay. Minsan nga ako nga po yung nag-iisip at nagtatanong sa Diyos eh. Na kung totoo po ba tayong naniniwala sa mga pangako niya? Talaga po bang mahal natin siya? Talaga po bang after tayong maitayo ang kalooban niya sa puso ng church at sangkatauhan at ang kaharian po niya mapagtibay at ang mandato po ay ating matapos? Yun po yung malaki kong concern. At kung bakit ko nga po nasabi yan, kasi nga alam niya naman eh, sa tagal na ng panahon tayo pinagsasalita, nagpapaabot sa inyo, kasama ng pasasalamat sa inyong mga buhay, hindi po natin narating yung dapat marating. Pero hindi po ako tumitigil because I believe na sa inyo pong personal intimacy at communion sa Lord, you are changed, transformed from glory to glory into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Kaya maliit lang po ang 10 milyon para po sa expenses dito. At hindi naman po ito gagawin po ng isa lang sa inyo at ang isang chapters at ang isang chapter, kundi lahat po ng chapters ng Jesus I Shield here in abroad. Kung paano tayo nagbigay noon sa anniversary at naging successful po ating anniversary sa Marikina Sports Center, dapat ganito rin po siya. Dahil ito po mapapagpala po yung mga namumuno sa iglesia. Nasa posisyon at pwesto at sila po ang object ng ating mandato. At pag ito po ay nakarating sa nilang lubos, kakalat na po yan kahit saan. Especially bukas na po ang pinto. Sa araw at oras na ako'y nagsasalita, ay marami na pong ginawa ang Lord yung nakalipas lang na araw. Iba kahapon nga lang po, marami po siyang ginawa. Ngayon tayo po ay nagsalita sa 77 years ng independence ng Israel. Nag-pray. So ako po ay bumabati at ang buong Jesus Shield Worldwide Ministries at lahat po ng mga fellowship, denomination na nasa ating pong pangangasiwa sa buong Pilipinas at buong mundo ng isang matagumpay at pinagpalang 77 taong kalayaan po ng bansang Israel. Heavenly Father, I ask
we ask to fill Israel with the knowledge of the glory of God as the waters covers the sea. I ask, Father, to send protection, your unlimited power, provision, which is unprecedented, wisdom, understanding to the state of Israel. I ask, Father, that the unlimited signs, wonders, and miracles to be seen continually all over Middle East and around the world. That the surrounding nations and the world will know that you are fighting for Israel. And I say to you, Israel, in the name of Jesus Christ, your Messiah, your Savior, and the only Savior of the world, no one can defeat you. No one can stop the plan of the Father for you, Israel. All your enemies will bow before you. God sending legions of angels in your border to protect you. And from the rising of the sun till it's going down, Israel, the hands of God, the mighty hands of God is with you. As the Proverbs 20-31 says, horses are made ready in the day of the battle, but it is God who gives the victory. And today, Israel, your Savior, is watching you. He's defending you, and He's fighting for you. Your enemies will be defeated, for Jesus is your shield. And all God's people say, Amen. At napakarami puro mga church leader ang lumapit sa atin, pag-imbita sa atin na pagpala ng buhay natin. Kaya nakikita niyo po, ng Diyos may walang tigil na nagpapatotoo. Kaya lakaran na po natin ang aral ng tatay. Huwag tayo mag-impok ng kayamanan sa lupa. Mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Lagi ko ang sinasabing bababa na siya eh. At kung kayo po ay naniniwala, dapat ang puso't isip niyo po ay nasa pagbaba niya. Wala po sa pagkaabala sa iinaming kakainin, titiran, mapapangasawa. No? Kaya tayo po ay nabubuhay tuloy sa pag-aalala eh. Sa napakaraming bagay na walang kabuluhan na hindi po natin kinakaalalahanin. Why don't you believe the Lord's word and promises? Why don't you express your love to the Lord continually? Yun naman ang kailangan eh. Huwag na po natin pang patagalin na kadalasan kasi ang nangyayari kung kailan po isang linggo na lang, event na saan po tayo naghahabol eh. Ano pa pong ma-accomplish natin nun? So I'm praying, my sons and daughters in the faith, and appealing na ang inyong pong pagsunod ay maging mabilis. Dawalatiin natin ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mabilis na pagsunod na proof na tayo po'y nagmamahal sa Kanya. Kaya specify niyo po ng malinaw kung para saan ang inyong ibinibigay na yan. Aking pong panawagan na specific, ito po ay para sa Bishops and Pastors Congress. Of course, hindi niyo po ito tight. Hindi niyo ito open sa TV, radio, mission of love, mission travel, fasting, iba pa at marami pa. Ito po ay para sa ating Bishops and Pastors Congress. Ito po ay tungkulin ng bawat chapters natin ng buong ministry. Yung pong mga ikaput, mga handog, personal niyo pong tungkulin sa Diyos yan. Pero ito po ay tungkulin ng buong ministry, collectively, corporately. Kaya magbigay na po tayo ng gusto. Paubos na po ang oras natin. Napakarami na pong nag-confirm. Ayusin pa natin ang dwelling place para pa po tayong gagawin. Hindi po biro, isama niyo po sa panalangin. Ang gawain ito dahil hindi po madaling mag-ayos. Kailangan natin ng daang-daang mga full-time at volunteer para mag-assist. Maging sa pagpapakain sa kanila, pag-aayos po ng kapaligiran ng lahat ng bagay na kailangan natin i-prepare at i-present na maganda sa Diyos at sa bawat dadalo. Dahil ako po yung naniniwala, and you must agree with me, na ito po ay heaven heralding, at ito po ay legacy, at ito po ay memorial.
Kaya ginawa natin sa ating dwelling place para makatipid po tayo ng pera. Kaya maraming salamat sa inyong pagsunod, mga anak. Alisin po natin ang limitasyon. Magbigay po tayo ng masagana na may katapatan at magbigay po tayo na mayroong pagmamadali sa pagkaunawa. Delayed obedience is disobedience. Maraming salamat sa inyong mga buhay, sa inyong pong pagkaunawa. Mang Diyos na may gawa ng langit at lupa, I pray and I ask you, build the faith of the Lord Jesus Christ in the hearts of your people. Move them. As you move me, as you move Simeon, as you move Samson, as you move Paul, Peter, John, and James, as you move the Lord Jesus Christ and obey you perfectly, completely to do your will. And it is done. Do the same thing to your precious sons and daughters. Do the same thing. Marami pong salamat na ang biyaya na pinangako mo ay totoo at sa kanilang pagsunod ngayon, tuloy-tuloy na pagsunod hanggang bumaba ka, may enjoy po nila ito. At hindi po nila dapat makalimutan, remind them always na ang priority ng kanila pong pag-abroad, pagninegosyo, pagtatrabaho, ibinigay mo sa kanilang kamay, hindi sarili nila, kundi ang mandato ng kaligtasan ng maraming kaluluwa. I send a wave of blessings to them. I send a wave of glory to them. And I send the wave of the spirit of obedience to them. In Jesus' name. Receive it and be blessed to overflowing. Amen and amen.